Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako ay nagagalak na tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago natin to simulan ay manalangin muna tayo. Diyos namin na makapangyarihan at mabuti sa lahat, salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa mga nakaraang araw. Kayo po ay tunay na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan at hinihiling po namin sa oras na ito ay gabayan niyo kami. Bukas niyo po ang aming puso at isipan at patuloy kaming matuto. And in response ay patuloy kaming magpupuri sa inyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang dami na nating mga lessons na napag-aralan. Diba? Nakakatuwa. So ngayon ay i-review natin yung mga lessons na yan. Magpo-focus tayo sa mga katangian ng Diyos na ating natutuhan. Sabi sa Juan 17:3, "At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo." Ito ang layunin natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Dito natin siya lubusang makikilala. Kaya ang layunin natin ay lumago sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesucristo at lumago sa pagsunod at pagmamahal sa Diyos at kay Jesus at sa kapwa natin. Ang mga lessons na ating natutuhan sa mga nakalipas na linggo ay galing sa aklat ng Genesis. Yan ang unang aklat sa Old Testament, sa Bible. Ang Genesis ang aklat ng pasimula. Natatandaan niyo ba yung memory verse natin noong una? Genesis 1:1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang gandang tanawin, ano? Kaka-relax. So, base sa verse na yan, sa pasimula pa lang ay naroon na ang Diyos. Kaya nakita natin na ang Diyos ay walang hanggan. Ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Siya ay walang hanggan. Ang Diyos ay hindi ipinanganak at hindi rin siya mamamatay. Sabi nga, wala siyang simula at walang katapusan. So, sa pag-aaral natin ito, pag-review natin ng mga katangian ng Diyos, meron akong inilagay sa baba na response natin. Paano natin mai-apply sa buhay natin ang mga katotohanan ng katangian ng Diyos? So dito, dahil ang Diyos ay walang hanggan, siya lang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. God is eternal. And He is the only one who can give us eternal life and hope. Meron tayong picture dito ng mga nilikha ng Diyos. Mga hayop, mga ibon, halaman. Ano pa nakikita niyo dyan? Mga puno. Diba? Sa kabutihan ng Diyos ay binigyan niya ng tahanan si Adan at si Eva doon sa halamanan ng Eden. Siyempre, ang Diyos ang lumikha kay Adan at kay Eva. Natutuhan natin sa pag-aaral natin ng Genesis na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Alam niyo ba na walang hangganan ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya niyang gawin lahat. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit si Propeta Jeremias, nung siya ay nanalangin, ito ang sinabi niya sa Diyos. Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa inyo. So, sa pananalangin natin, parang minsan kasi, lalo na yung mga magulang natin, ay parang napakalaki ng problema na walang solusyon. Sa paglapit natin sa Diyos, ay alalahanin natin ang katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan. At aalalahanin natin na kung paanong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ay kaya rin niyang solusyonan ang ating problema sa tamang paraan at sa tamang
panahon. Kaya tayo ay patuloy na magtitiwala sa Diyos dahil siya ay makapangyarihan. Diba? Doon sa, nung madilim pa lang lahat, tubig pa lang, ay sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Diba? Nakita natin na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Nakapangyayari. Parang hindi tayo masyadong pamilyar sa salitang to. Ang ibig sabihin lang nito, ang Diyos ang pinakauna o pinakamataas. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So may kaugnayan nito dun sa kaninang katangian ng Diyos, di ba? So, ibig sabihin nito, ang Diyos ang authority over everything and everyone. Siya ang pinakamataas. And siya ang may control sa lahat ng bagay. Diba? Ang mga planeta na umiikot sa araw, hindi yan magkakabungguan dahil ang Diyos ang may control at siya ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang nagahari sa lahat. Sa English, ang tawag dito ay sovereign. God is sovereign. He is supreme in power and He is chief or highest. God rules over and is in control of all things. Kung pag-iisipan nyo yan, na ang Diyos ang may control sa lahat, hindi tayo dapat mangamba. Dahil ang Diyos ang nakakapangyari sa lahat ng bagay. Naman, ang Diyos ng katotohanan. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Kaya dapat nating pag-aralan ang kanyang salita at sundin ito. At kung yung mga magulang natin or teachers natin, ipinapaalala ang salita ng Diyos at itinuturo sa atin, dapat tayong makinig. Kailangan nating malaman ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Natatandaan niyo ba to? Diba si Eva ay nalinlang ng kaaway. Si Satan ay siya ang ama ng kasinungalingan. Sinabi niya na ang sinabi ng Diyos kay Eva at Adan ay hindi totoo. Pero syempre nagsisinungaling lang siya, di ba? Kasi ang lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya para hindi tayo malilinlang ng kaaway or matutukso na huwag magtiwala sa Diyos o huwag maniwala sa Diyos, dapat ay kakapit tayo sa katotohanan ng Diyos. Ang mga pinag-aaralan natin mula sa Biblia ay isa sa isip at isa sa puso natin. Ang Diyos ay Diyos ng katapatan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Nakita natin yan dito sa kwento natin na ang Diyos sa Genesis 3:15 ay nangako ng tagapagligtas mula sa binhi ng babae. Mula sa binhi ni Eva ay may tagapagligtas na dudurog sa kaaway. At yan ang magaganap sa muling paghahari ni Jesus. At part dito sa salita ng Diyos na totoo at tinupad niya ay itong kaaway ay nagsanhi ng paghihirap kay Jesus. At yun ang naganap nung si Jesus ay namatay sa krus. Ngunit syempre, siya ay nabuhay na muli at yun ay part din ng pangako ng Diyos. Diba? Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at siya ay tapat. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Lahat ng pangako niya ay magaganap. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang salita. Ito naman, itong parts na to ng ating mga lesson ay hindi masaya, di ba? Hindi nakakatuwa. Dito, natatandaan niyo ba kung anong mga nangyari? Dito, si Adan at si Eva ay nagtatago sa Diyos nung sila ay sumuway.
Dito naman sa pangalawang picture, sa baba, ay pinatay ni Cain si Abel. So dito sa pagtatago nila nito or paggawa ng kasalanan ni Cain, meron ba talaga tayong maitatago sa Diyos? Isipin nyo. Wala. Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang pinakamaalam or all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, yung nakalipas, kasalukuyan, at hinaharap. Sabi din sa Job 34:21, bawat kilos ng tao ay tinitingnan niya. Ang bawat hakbang nito'y di lingid sa kanya. Alam ng Diyos ang lahat. So dahil dito, kung pag-iisipan natin, mga bata, mga magulang, kung pagbubulayan natin ang katotohanan na ito, alam ng Diyos ang mga kasalanan ko, ngunit mahal pa rin niya ako. Mahal tayo ng Diyos at kaya nga ibinigay niya si Jesus upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi din sa Roma, di ba? Noon tayo pa lang ay makasalanan, ay ibinigay na niya si Jesus para sa atin. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Sa pag-aaral natin ng Biblia, patuloy nating makikita ang karakter ng Diyos. Maraming kwento, maraming mga pangyayari na tunay talagang naganap. At may marami ring mga utos ang Diyos. Minsan hindi natin maintindihan bakit ganun ang nangyari or bakit kaya ito ang inuutos ng Diyos. Pero magtiwala tayo at sumunod sa Kanya dahil alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Ang Diyos ay banal. Sabihin nga natin, ang Diyos ay banal. Or sa ibang terms pa nga sabi, kabanal-banalan. Dahil ang Diyos ay hindi nabahiran ng kasalanan. Siya ay ganap na dalisay at perpekto. Sabi sa Exodus 15:11, ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos? Maliit na letter D kasi hindi tunay na Diyos. Ang iyong kagaya. Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Ang Diyos ay tunay na banal. So sa pagbubulay-bulay din natin dito, isipin natin, ang Diyos ay banal. At tayo ay makasalanan. Kahit kasi maliit na kasalanan, ay kasalanan pa rin at may bahid tayo ng kasamaan, di ba? At kailangan natin ng tagapagligtas. At dahil dito tayo ay magpupuri sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal, at sa Kanyang pagbibigay ng tagapagligtas sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran at katarungan. So, dahil ang Diyos ay matuwid, ginagawa niya kung ano ang tama. So, ibig sabihin nito, walang baluktot na bagay sa Diyos. Walang mali sa Diyos. At dahil siya ay laging tama, siya ay makatarungan. Isa sa katuparan niya kung ano ang tama. Kung sino ang dapat mabiyayaan, ay bibiyayaan niya. At kung sino ang dapat disiplinahin or parusahan, ay yun ang magaganap. At syempre, sa tamang panahon palagi yan. Di ba natandaan natin, alam ng Diyos ang lahat. Kaya alam ng Diyos ang ginagawa niya. Mapagkakatiwalaan natin ng Diyos at kung tayo ay nagkamali, ay tanggapin natin ang disiplina ng Diyos. Yun naman ang totoo di ba? Tayo ay nagkakamali. Tayo, kayong mga bata, sumusuway sa mga magulang nyo. Kaya dapat, pagka tayo ay kinokorek, dapat tatanggipin natin yan. Especially yung pagdidisiplina na ayon sa salita ng Diyos. Kasi yun ang gusto ng Diyos, na tayo ay sumunod dahil siya ay makatarungan at makatwiran. At syempre, kaming mga magulang, gusto naming gayahin ang mga karakter ng Diyos na ito. Yung mga pwedeng gayahin, di ba? Like katwiran, pag-ibig, katapatan, kami wala namang kapangyarihan, di ba?
katulad ng Diyos. Mahabagin. Ang dakilang habag ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang habag sa mga lumaban sa kanyang kalooban. Kahit na yung mga lumalabag pa rin sa kanyang kalooban ay meron pa rin kahabagan ang Diyos. Nagkakabulol-bulol na ako. Kahabagan. Ang Diyos ay mahabagin. Paano niya yan ipinakita kay Adan at kay Eva? Nung sila ay binigyan niya ng kasuotan. At nung si Cain nagrereklamo pa rin sa mga parusa ng Diyos, ay binigyan siya ng palatandaan upang hindi siya patayin sa kanyang paglalagalag. Diba? Merong parusa ang Diyos dahil siya ay banal at makatwiran, ngunit siya pa rin ay nagpapakita ng habag. So dito, dapat nating ma-realize na tayo ay maging mapagpasalamat sa kahabagan ng Diyos na tayo ay iniligtas niya at ibinigay niya si Jesus sa atin. Kasi tayo ay nararapat parusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa kahabagan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya si Jesus sa atin. Kaya si Jesus ay nararapat nating tanggapin at sambahin bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag-ibig. Na-mention na natin yan earlier. At napansin nyo, ang lahat ng katangian ng Diyos ay magkakaugnay. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali. Ibig sabihin yan, unconditional. Hindi ito nakabatay sa kagandahan o katangian ng kanyang iniibig. Kahit na tayo ay makasalanan, tayo ay minahal pa rin ng Diyos. Siyempre, tayo ay mananalangin. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, yan ang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin, di ba? Babasahin natin ang Bible, pag-aaralan natin to, at makikipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, paano ba tayo mananalangin in response sa mga natutuhan natin today? Turuan ko kayo. Ang dami nating pinag-aralan, nakakatuwa. Patuloy nating nakikilala ang Diyos. Ayan, hihinga muna ako. Una, base dun sa mga natutuhan natin ay magpupuri tayo sa Diyos at magpapasalamat sa Kanya. Pangalawa, the more kasi na nakikita natin yung karakter ng Diyos, the more nakikita natin na kung gaano siya kalaki, gaano siya makapangyarihan, kabanal, punong-puno siya ng pag-ibig, makikita natin kung gaano tayo kaliit. At yung mga pagkakamali natin, kailangan ma-realize natin na dapat humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kaya yan yung pangalawa. At ang pangatlo ay hihingi tayo ng tulong at ng biyaya sa Diyos. Diba yung mga pangangailangan natin ay ilalapit natin sa Diyos. At nagtitiwala tayo na sa paraan ng Diyos, gagamit siya ng mga tao na tutulong sa atin at sa tamang panahon din ay ibibigay niya yung biyaya na kailangan natin, spiritually and physically. Ang dami nating natutunan, nakakatuwa. So, mag-pray na tayo. O Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo. Kayo po ay banal, kayo po ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katotohanan, kayo ay matuwid at makatarungan. Kayo ang Diyos na lumikha ng lahat. At ipinakita niyo po ang inyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa lahat ng plano niyo para sa amin na mabuti, dahil kayo po ang nakakaalam ng lahat, O God. Dahil alam niyo po na kami ay makasalanan, kami po ay humihingi ng tawad sa inyo. Tulungan niyo po kami, O Lord, na maging mapagpakumbaba at huwag naming mahalin ang aming mga kasalanan. Makita po namin na ito ay labag sa inyong kabutihan at kabanalan. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo na kami ay lumapit kay Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na
Mahalin ang inyong salita at pag-aralan ito at isa puso at isa isip. Tulungan niyo po kami na wag sumuway sa aming mga magulang. At kung kami ay dinidisiplina nila, tulungan niyo po kami na tanggapin ito at matuto. Huwag po kaming maging pasaway. At bigyan niyo nga po nawa ang aming mga magulang ng kalakasan, ng katawan, ng katalinuhan sa kanilang pagtatrabaho, na sila ay gamitin niyo para makapag-provide sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo po kami na sumunod sa inyo, sa aming mga magulang, mga guro, at mahalin po namin kayo at ang aming kapwa. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli mga bata, God bless you all. Siyempre sa mga magulang din, pagpalain kayo sa patuloy na pag-aalaga at pagtuturo nyo sa inyong mga anak. God bless you all. Bye.